Nasubukan mo na bang gamitin ang rutang Bundok Peninsula para maging alternatibong ruta tungo sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao o kaya pabalik ng Manila? Maganda ang rutang ito dahil bibigyan ka ng banayad na biyahe kapag dito ka dumaan. Medyo malayo ang rutang ito, pero kung hindi ka naman nagmamadali, pwede mo ito maging alternatibong ruta. Makalipas ang halos 2 buwan mula nung naipahagi ko sa inyo ang rutang ito, ating nalaman ang kondisyon ng daan dito na madadaanan. At ang aking naging ruta patungo sa Gumaca Bypass Road mula sa Barangay Malikboy dito sa bayan ng Pagbilao, Quezon. I will volunteer myself to you, and then no one can say that there was more I could do. And when you lie back in the pouring rain, I will give you my heart and then do it again. Yeah. Saw you in the back of the restaurant, your head held low with your hands on top. And I've always been a sucker for a brand new project. Said I'm a lover, not a fighter. Even on the days you treat me like a vampire. You take what you want and you leave what you don't. Pero marami ang nagtatanong kung meron pa bang ibang ruta para makaiwas sa bayan ng Gumaca o kaya sa Gumaca Bypass Road. Dahil sa ngayon, nagkakaroon ng rewalking sa bayan ng Gumaca, Quezon dahil ginagawa ang daan dito. Kaya ang mga motorista ay napipilitan dumaan sa Gumaca Bypass Road na lubhang delikado para sa mga motorista na nagmamaneho ng mga heavy vehicles dahil may mga parting bahagi dito na matatarik at matitinding lusong. At ang ibang motorista ay takot dumaan dito sa Gumaca Bypass Road dahil madalas ang aksidente dito. Kaya sa video ito, nais ko po ibahagi sa inyo ang ruta dito pa din sa Bundok Peninsula, pero tungo naman sa ruta ng Lopez to Catanawan Road. Ating aalamin kung gaano kalayo ang rutang ito at kung ano ang klase ng daan na madadaanan dito. Ang rutang ito ay pwede mo maging alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol. Pero gaano nga ba ito kalayo? At kung ano-ano nga ba ang makikita dito? Sa katunayan, may mga motoristang ginagamit itong alternatibong ruta sa ngayon dahil ginagawa ang daan sa bayan ng Gumaca, Quezon at para na din iwasan ang Gumaca Bypass Road. Sana'y samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. I will volunteer myself to you, and then no one can say that there was more I could do. And when you lie back in the pouring rain, I will give you my heart and then do it again. Can you tell me why do the visions I have always have your face in them, and tell me why? Okay mga Autobation, bali kamusta kayo? So ngayong araw nandito na ako sa Pagbilao, Quezon. So ang biyahe natin ngayon ay pupunta tayo ng Bundok Peninsula. So sabi ko nga sa nakaraang vlog ko na hindi natuloy yung plano ko sanang puntahan yung ruta papunta sa Lopez to Catanawan Road. So isa kasi yun sa pwede nating maging alternatibong ruta pagka papunta tayo ng Bicol o kaya Visayas o kaya Mindanao kung ang biyahe natin syempre by land. So nangyayari kasi ngayon, di ba? So nakaraang vlog ko nga na ibahagi ko naman sa inyo yung sa part ng Gumaca, Quezon na nagkaroon ng rewalking sa bayan ng Gumaca dahil inaayos yung kalsada. So nangyayari, lahat ng sasakyan dito, na karamihang sasakyan lalo ng mga heavy vehicles ay nandito dumadaan sa Gumaca Bypass Road. So which is mahirap para sa mga heavy vehicles kasi medyo may mga part na matatarik at madalas ang nagiging aksidente ngayon dahil may mahabang ahon kasi doon. So may nag-comment kasi before sa vlog ko, sabi,
wala na daw bang ibang daan para makaiwas sa Gumaca Bypass Road. So ito na yun mga motivation na ibabahagi ko sa inyo mula dito sa Pagbilao, Quezon, sa Barangay Malikboy, dito sa may gasolinahan. Ito yung total na gasolinahan. So malapit na to sa entry point ng Bundok Peninsula. Dito na ako magsisimula para may bahagi ko sa inyo mga motivation. So sa travel time naman, depende yan sa magiging patakbo nyo kung dito kayo dadaan sa Bundok Peninsula. So sa kilometers mga motivation, para bigyan ko kayo ng idea, meron akong 850 kilometers. So isisiro ko na lang siya para madali nating malaman mamaya kung gaano siya kalayo. So mga motivation, ang tinakbo ng motor ko sa kilometers ay 0 na. So ito yung magiging reference natin mula dito sa Barangay Malikboy hanggang sa makalabas tayo ng Lopez, Quezon. So magiging labas kasi natin ito ay sa Lopez Bypass Road na, doon na papunta sa may viaduct na ginagawa. So okay mga motivation, sama kayo sa biyahe na to para magkaroon kayo ng idea kung sakali man na gagamitin nyo tong ruta papuntang Bundok Peninsula. Okay? Go na tayo mga motivation. So nakasiro naman siya. Ito yung magiging reference natin para may idea kayo kung gaano kalayo. Kasi base talaga sa mapa, medyo malayo talaga yung iikutin natin. Pero mas maganda ma-record din natin ng kilometers para di na tayo check sa Google Maps kung gaano kalayo, para may idea na tayo. Okay? Tara mga motivation. Eto na, kakanan na tayo dito. Ayan, lang entry point sa unahan, malapit lang naman to. Dito sa entry point ng Bundok Peninsula. Balik ang mangyayari mga motivation sa video ito, since na meron naman akong vlog na ang nakaraan, siguro 2 months pa lang naman na nakakalipas, na-update ko na tong ruta sa Bundok Peninsula. So siguro hindi na naman natin to i-record ng medyo mahaba, yung part ng sa Badre Burgos, Agdangan, papuntang Unisan, ganyan. So papuntang Pitugo, yun yung hindi na masyado natin i-record. Kukuha lang tayo ng konting highlights para may pakita ko sa inyo. Eto mga motivation yung entry point Bundok Peninsula. Yan yung pakaliwa, syempre kung tayo ng Atimonan. So pag via Maharlika Highway naman yung magiging ruta natin, ang mababypass naman natin ng mga bayan sa Quezon ay ang Atimonan, Plaridel, tapos yung Gumaca, Quezon. Pag dito tayo dumaan, tapos lalabas tayo ng Lopez, Quezon. So kanina mayroon akong mga nakita na pumapasok na truck. Dito sila dumadaan sa ruta ng Bundok Peninsula. Kasi may mga, syempre takot sa Gumaca ngayon dumaan, lalo sa bypass road ng Gumaca. Napaka-delikado talaga kasi may mga portion talaga na matatarik. So nakaraan kasi dumaan ako dito, hindi ko lang na-record, ay ang kalsada dito ay ginagawa yung mga portion na may mga sirang daan. So dito lang sa unahan na to, mapapansin natin yan, hindi pa to naayos. Yung pagpasok pa lang natin na entry point, yan, makaka-encounter na tayo ng malalalim na butas. Eto, ayan, grabe, medyo nagkasira-sira yung daan dito ngayon dito sa portion na to. Tapos may mga nakakalat ng mga buhangin, mga bato-bato, ganyan. Sa mga naman nagda-drive ng mga truck, ganyan, heavy vehicles, okay naman dito dumaan, nga lang may mga kurbada lang talaga dito na medyo matulis talaga, kaya dahan-dahan lang talaga. Okay naman dito kasi may mga nadaan din naman. Saka ito talaga yung tinuturo na alternatibong ruta pagka papaiwasin kayo sa bayan ng Gumaca. Medyo pumangit lang yung daan dito ngayon. Yan, dito mga motivation, ingat kayo dito pag nagmamaneho kayo ng malalaking sasakyan. Kaya tulis dito, may nakasabay nga ako dito yan, sobrang likot kasi nito yan. Maganda yung dito, yung ruta kasi mapresko syempre. Tapos maganda yung ambience, ganyan. Hindi masyado crowded ng sasakyan, unlike sa Maharlika Highway. Nga lang medyo malayo lang to. Ito lalim nito ay siya. Medyo lumala ngayon ang sitwasyon ng kalsada dito. Okay, abante na tayo. Pero base sa experience ko mga motivation,
Yan, dito lang naman yung ano, portion na medyo lumala yung sitwasyon ng kalsada. Ayan, dito tayo. Uy, nagsasaing sila kuya. Nasiraan sila. Na ito. Saka dito sa may bandang unahan kasi parang may kinakwari ata dito sa part na to. Ayan. Ayan, dito nagkasira-sira din ang daan dito mga motivation, no? Ayan, grabe, lalim yan, no? Ayan, ito. Kasi may ano kasi dito, may kwari kasi dito ata. Kaya nasira yung daan. Yeah. Yeah. Oh, grabe yung ano dito ngayon, lubak ka. Siguro pag natapos na yung project dyan, pagiging okay din naman tong daan dito. Kasi dito sa may bandang unahan, sa may part ng Onisan, ginagawa yung kalsadang iba yung malalalim na lubak. So yun mga motivation, dito pa lang sa entrada, pagpasok natin ng rutang Bundok Peninsula, makaka-encounter na tayo ng ano, ng malalalim na lubak. So mga motivation, bali awante na tayo. So sabi ko nga kanina, hindi ko na masyado to i-record kasi meron man ako ditong update 2 months ago pa lang nakakalipas. So pinakita ko lang sa inyo yung sa entrada kasi baka magulat kayo sa lalalim ng lubak. Baka mamaya sabihin nyo baka dito sa unahan ganun din. So yun lang naman yung base sa experience ko dito. Okay, abante na tayo. Okay mga motivation, medyo may mga malalalim na butas dito ngayon, no? Sa kalsada ng part ng Padre Burgos Agdangan Road. Nalalim mo, nagkabutak-bitak. Hanggang dito pa lang mga motivation ng ano, sira. So kung mapapansin natin, bumabagal yung usad kasi halos 2 lane lang kasing kalsada dito. At meron tayo ditong nakitang truck sa unahan, kaya medyo mabagal. Sa ngayon kasi medyo marami yung dumadaan ditong mga heavy vehicles kasi syempre umiiwas sa Gumaka, Quezon. Tulad nito sa unahan natin, no, merong karga, merong malaking truck na punong-puno ng ano, karga. Na kaya ang load nito. Ayan, kulay green. Okay, nandun ang ano, bypass road ng Padre Burgos, ginagawa pa. Ito mga motivation, no, kaya pero ditong ano, heavy vehicles sa unahan natin, kaya medyo bumabagal yung usad ng traffic dito pag ganyan. Kasi hindi ka na basta-basta dito makaka-overtake. May nasiraan pa ditong truck, oh. Ayan, pero pagka maganda yung condition ngayon ng Gumaka, Quezon sa bayan, or di tapos na yung kalsada na ginagawa, ano siya mga motivation, o itong mga to, mga truck, di mo yan makikita dito. Doon talaga sila nadaan sa Maharlika Highway. Medyo ano din kasi itong ahon na to, nakikita naman natin na ano, medyo mahaba-haba din ang ahon. So nasiraan yung isang truck doon. Ayan, mas okay na rin yan na kahit medyo malayo yung ruta dito, at least mas safe naman dito. Tulad nito, di ba? Kung doon pa yan dadaan sa Gumaka Bypass Road, di ba? Medyo mahihirapan din sila. Kaya may kalayuan man, at least para sa safety na rin, di ba? Tulad nito, yan, oh. Ano, loaded siya, oh. Okay na din na dito sila dumaan, di ba? Para makaiwas talaga sa anumang aberya or magkaroon ng anumang aksidente. Kaya dito na lang dumadaan yung ibang mga ano, heavy vehicles. Kaya sa mga mga nagmamaneho ng heavy vehicles, mga motivation, so lalo na lang sa mga kapwa natin driver na nagmamaneho ng truck, ganyan, kung loaded ng dala nyo, pwede kayo dito para sigurado ba, kasi mahirap na pag nandun sa Gumaka Bypass Road. Yeah, delikado talaga. Okay, abante na tayo ulit. Nakalusot na tayo sa pagbagal ng traffic. Ito, may truck pa dito. Nagpahinga lang siguro to. Dati kasi nung kauna-unahan kong na-vlog tong Bundok Peninsula, wala kang makakasabay dito mga truck kasi okay pa yung Gumaka nun, yung Maharlika Highway sa part sa sentro ng bayan ng Gumaka, okay pa yung daan. So sa ngayon kasi sarado siya, kaya medyo marami talagang dumadaan dito ngayon.
Yeah. So sa travel time naman mga motivation, so kanina parang mga 7:10 na ako umalis doon sa gasolina sa may barangay Malikboy. So sa kilometers naman kanina, di ba, na zero naman natin. May reference tayo mamaya pagka nakalabas na tayo ng Maharlika Highway sa Lopez, Quezon, para may idea kayo kung gaano kalayo yung babaybayin nyo na ruta pag dito kayo dumaan. Yeah. Yeah. Medyo marami lang yung part na bitak-bitak na. Pero ano pa naman, kayang-kaya pa naman. Hindi naman ganong grabe na tulad sa Maharlika Highway. Okay. Ganda ng kalsada na dito, oh. Kurbada nga lang, matulis to, oh. Takot ang overshoot dito mga motivation, oh. Yan. Alalay lang. Dito medyo maganda na yung kalsada. Maganda-ganda na yung asfaltado na, oh. Doon lang sa may bandang unahan talaga. Yeah. Maganda na yung yung pagka-asfalto. Wala na mga malalalim na butas. Malapit na tayo sa pinaka-sentro ng Padre Burgos, Quezon, sa pinakabayan. Yeah. Yan, oh, tutulis sa kurbada din, eh. Yeah. Nalalay lang talaga, baka ma-overshoot. Yeah. Barangay Duhat, Padre Burgos, Quezon. Okay mga motivation, ito na yung pinaka sentro ng bayan ng Padre Burgos, Quezon. Ito. Yan. Di ba? Medyo maliit na yung kalsada. Pero pag natapos yung bypass road dun sa ginagawa dito sa Padre Burgos, makakaiwas na kayo dito sa bayan na to ng Padre Burgos. Yung tinuro ko kanina, yung nadaanan natin. Ayan, di ba? May truck na naman sa unahan natin, oh. Ay, ayan, mga loaded yan. Kaya dito yan nadaan. Para sigurado talaga. Para safe yung biyahe. Mahirap na, di ba? Pagka ganyan ang kargada mo, mabigat. Tapos doon ka pa dadaan sa Gumaka Bypass Road. Ayan, pamilihang bayan ng Padre Burgos. Ayan mga motivation, oh. Oh, marami nga itong loaded nga ito na truck na nasa unahan natin. Napapansin natin sa gilid. Ayan, oh. Medyo umbok yung gilid. Marami itong nakakarga. Kaya dito na sila dumaan. Ang siguradong labas nito mga motivation dun to sa Lopez. Pwede rin kasi mag-exit ng Pitugo papunta ng Gumaka Bypass Road. So nga lang, papasok ka pa rin ng bypass road. Pero hindi na ganun katarek yung madadaanan. Baka yung diretso nito, na din, Lopez, Quezon na, para sigurado talaga. Kaya pagka dito kayo dumaan mga motivation, sa ngayon, yan, makakasabay nyo yung mga malalaking truck ngayon dito. Medyo maraming dumadaan. Yung mga biyaheng yan, sigurado yan. Biyaheng Visayas or kaya Bicol. Mga ganitong cargo. Kaya Visayas yan, tatawid yan. Makapansin natin, oh, nakaumbok yung niya, gilid. Malamang loaded yan. Kaya dito sila dumaan. Okay. Ayan pa mga motivation, oh. May nakasalubong naman tayo na gas tanker, oh. Ayan. Yeah, dito masarap pag fishing mga motivation. Kaya dito, ikwento ko na sa inyo dati. Dito kami nag-fishing sa Padre Burgos. Marami kayong mahuhuling isda dyan. Okay.
Eto, sa unahan pa natin, oh, meron pa. Mga truck. Okay na dito yung ano, kalsada sa unahan. Doon lang talaga sa may bandang entry point ng Bundok Peninsula. Medyo makaka-encounter talaga lang malalalim. Dito medyo okay na. May pailan-ilan pero hindi na ganun kalalalim. Yan, tulad nito, di ba? Kinis na ng kalsada, oh. Maganda na. Okay mga motivation, nandito na tayo sa bayan ng Agdangan. So, doon sa may part ng Padre Burgos, Quezon, ang kalsada ay okay naman. Medyo may mga portion lang na konti, pero hindi naman ganun kalala. At ginagawa yung kalsada na may mga malalalim na hukay. So, yung kanina lang, yung nakita nyo sa entrada natin, pagpasok natin sa Bundok Peninsula na ruta, yun lang talaga yung may mga malalang part na butas. So, dito sa papunta na ng Agdangan, sa bayan ng Agdangan, okay naman. Wala masyadong sira yung daan. Ayan, mapapansin natin may mga truck na sa unahan natin. Marami akong nakasalubong kanina. Dito talaga sila nadaan ngayon para makaiwas sa bayan ng Gumaka, Quezon. Okay, time check tayo ay 7:47. Bali na sa almost 30 minutes na yung nagiging biyahe ko. Kasi umalis ako kanina, I think nasa 7:10 na yun. Yeah. Ito lang yung magiging ano lang dito mga motivation. May parang kakaunting abala. Yung halimbawa may malaking sasakyan sa unahan natin, tapos yung kalsada nga ganito lang. Hindi ka basta-basta makaka-overtake dito sa kalsada dahil gawa ng maliit lang yung kalsada. Pero okay naman pagdating sa unahan, pagka may straightan, makakaluwag-luwag din naman. Ito na yung arko dito ng bayan ng Agdangan. Ayan, maligayang pagdating bayan ng Agdangan, Quezon. Ito na yung pinakasentro ng bayan ng Agdangan. Yeah. Bali ang magiging sunod nito mga motivation ay bayan naman ng Unisan, Quezon. Sa mga nagtatanong pala ng nakaraan kung hindi ba daw delikado dito dumaan sa gabi, okay naman mga motivation. Hindi naman ganun ka delikado kasi may marami namang kabahayan. Ito, nasira na rin yung daan dito. Dito lang medyo bumabagal ng konti sa pinakasentro. Pero may bypass road dito mga motivation sa Agdangan. Yung nga lang di pa nagagawa. Nalagpasan ko na kanina. So mayroon naman akong vlog dati doon eh. Hindi na nga lang makapasok doon kasi nung nakaraan sinilip ko sana yon. Hindi makapasok kasi ginagawa yung sa may part ng tulay. Mamaya ituturo ko sa inyo yung ang labas doon ng bypass road ng Agdangan dito sa may bandang unahan. Yan, ito. Medyo bumabagal lang dito. Malalim niya, nahukay na rin. Salamat po. Okay. Bumabagal lang ng konti. Yeah. Okay, bante tayo. Dalawang truck kasi yung nasa unahan natin. Nandito na sa unahan mga motivation yung pinaka exit ng bypass road ng Agdangan. Ito, pag galing kayo dito sa part ng ito, titigil ako. Ito yung pinaka exit o siyempre kung galing naman kayo Bicol or bandang Bicol, ito yung magiging entry point para makaiwas kayo sa bayan ng ng Agdangan. Ito. Kaya lang yung sa may part ng ng tulay ginagawa kasi. Kaya di tayo makapasok eh. Sa susunod i-update natin yan para malaman natin kung ano na status. Kaya may mga ongoing repair dito mga motivation na kalsada sa sa bayan ng Agdangan.
Ito. Yan, sa part naman ng Padre Burgos, meron din mga ganyan. Ang iba ay tapos na, nadadaanan na. Yung may mga bitak, yan, nire-repair nila. Okay, abante tayo. Yeah. Okay, maganda na dito ang kalsada, oh. Ayan, mga bagong repair, oh. Ayan, kita naman natin bago pa yung semento. Kalilayan Cove. Ito mga motivation, oh. Mga bagong repair yung daan, oh. Yay! Yan, yung ginagawa dito ngayon. Yan, may mga portion na ano ginagawa pa, under curing pa yung ano portion na to. Yan, hindi pa nadadaanan. Yan, kasi yan yung magkakaroon ng traffic ng konti pagka napatsyempo kayo na marami kayong kasabay. Yeah. Yan, hindi pa nga lang tayo maka-overtake gawa ng merong sasakyan sa unahan natin, medyo malaki. Ito, asfaltado na dito. Yan, oh. Bagong asfalto yung ano, kalsada dito. Yeah. Okay. Putol na ulit pagdating dito. Malapit na tayo sa Unisan, Quezon. Rarating na natin yung Unisan, Quezon. Okay mga motivation, ito na yung Kalilayan Bridge. Ayan, ang ganda, oh. Woohoo! Ito, may pasilip tayo ng konting drone. Yan, ang ganda ng ano, oh, ng Kalilayan Bridge. Yeah, lalim. So na-vlog ko nga ito mga motivation nung nakaraang 2 months lang nakalipas yan. Unisan, love you too. Nandito na tayo sa pinaka-sentro ng bayan ng ano, Unisan, Quezon. Ayan, pagdating dito medyo masikip lang yung kalsada. Tapos may mga bitak-bitak din ng konti. Yan. Parang piyesta dito, ah. Ayan, oh, may mga banderitas. Ito yung madadaanan nyo dito mga motivation pagka dito kayo dumaan sa Bundok Peninsula. Nalagpasan na natin yung bayan ng Padre Burgos, tapos bayan ng Agdangan, tapos eto na yung bayan naman ng Unisan, Quezon. I think ang susunod dito ay bayan ng Pitugo. Doon tayo dediretso papuntang ano, Katanawan. Kakaliwa kayo dito. So nakaraan kasi mga motivation, dumiretso ako dyan, oh. Sinilip po yung pinaka ano, gilid ng dagat dyan. Maganda pala dyan sa gilid. May ano pala dyan, may pwede ka magtambay-tambay dyan sa gilid. Kasi andyan palang dagat lang sa kabila. Tapos ang ginawa ko, dito ako tumagos. Alam ko dito yun, eh sa, dito ata ako lumabas nun, eh. Dito ata ako umexit nun. Tapos balik ako dito. Sinilip ko lang yung ano, ganda ng dagat dyan sa gilid ng ano, bayan ng Unisan, Quezon. Okay, abante na tayo. Okay, time check tayo ay alas 8 na, 8:01. Dito maraming gasolinahan na dito sa bayan ng ano, Unisan. Ayan, meron doon at meron dito. Bali may nadaanan pa tayo doon kanina, eh. Bakbakan na natin to kasi para makulimlim, ah. Sana matapos muna natin yung vlog natin bago umulan. Sana makalabas muna tayo ng Lopez, Quezon. Marami din pala nagpipishing dito sa may part na to, sa gilid. Low tide. Haba ng ano, low tide ngayon, ah. Ang layo ng tubig ng dagat. Medyo nakakulimlim na, ah. Makulimlim dito sa part na to, ah.
Mga estimate na biyahe, mga 1 oras pa tayo, mga bago makalabas ng ano, Lopez Quezon papuntang Maharlika Highway. Dito bumabagal dito bakit kaya? May tricycle sa unahan. Ay, kurbada pa to, kaya hindi rin to maka-overtake na ano, na van na nasa unahan natin. Yan, buwelo na yan. Buwelo na. Okay. Okay mga motivation, malapit na tayo din sa crossing. Ayan may signboard. So napapansin natin may kumaliwa ng truck yan sa unahan. Tapos tayo ay dediretso yan, Katanawan yan. Kaliwa naman ay Gumaka. Ito kasi mga motivation, pagka kumaliwa na tayo dito sa part na to, ang labas natin yan ay Gumaka Bypass Road na. Yan, sa kaliwa na yan. So since na iiwasan natin ang Gumaka Bypass Road, dediretso natin tong Katanawan. Lalabas tayo ng Lopez Quezon. Dito kasi pwede naman na dito, kaso lang may portion pa rin dyan na paahon ng konti. Kasi ang labas mo yan doon sa pinaka-crossing. Kung nakakadaan na kayo sa Gumaka Bypass Road, mayroon kasi nagko-crossing doon na daan na tapos paahon. Doon ang labas niyan. So ilalagay ko na lang mga motivation yung link ng video ko sa description ko nung nakaraan na lumabas ako ng Gumaka Bypass Road. So dito tayo lalabas naman sa Lopez Quezon naman, para may pakita ko rin sa inyo kung ano yung klase ng kalsada dito mga motivation sa Katanawan to Lopez Road ang dadaanan natin, or Lopez to Katanawan Road. Kasi ang magiging labas natin ngayon ay sa Lopez Bypass Road na. Actually first time ko talaga itong marutahan na na papuntang Katanawan. So ito na yung pagkakataon na maibabahagi ko na sa inyo, para sa mga nagtatanong kung anong klase ang daan na meron dito at kung gaano to kalayo. Okay, overtake tayo. So isa pa to sa pwedeng magiging option na daan kung sakali man na naghahanap pa kayo ng ibang alternatibong ruta para makaiwas kayo sa bayan ng Gumaka, Quezon. So diretso lang natin to mga motivation. Kung sakali naman na gusto nyo dumaan dito, kung gagamit kayo ng Google Maps, bali ipin nyo lang sa Google Maps yung Lopez Katanawan Road. Ito yung ituturo sa inyo kahit dun kayo manggaling sa may entry point ng Bundok Peninsula sa Gumaka, ay sa may Pagbilao. Ito ituturo sa inyo mga motivation. Dito kakaliwa tayo dito. May signboard naman Macalelon, Pitugo Poblacion, diretso yan. Dito tayo sa I Love Pitugo. Yeah, subukan natin to, yung ruta na to. Tingnan natin kung anong klase ang daan dito. Okay, bate tayo. Ayos din pala marami din palang mga kabahayan dito. Tapos yan, may tinatayo pa dito establishment sa unahan building sa left side natin. Tapos yan may mga tinatampakan pa. Ayos din pala dito ganda maganda rin yung ambience Ayan probinsya din may napapansin tayo, may truck sa unahan natin. Malamang ang labas nito niyan ay sa sa Lopez Quezon na rin. Yan, nakasabay ko yung kanina yung truck na yan. Mapapansin natin dito, yan dagat siya. Ito nasa kanan natin. Ayan, may mga fish pan dito sa kanan. Tapos sa kaliwa ganun din. May mga fish pan pala dito. Ganda rin pala dito Okay mga motivation, bali nagpalit lang ako ng pin location sa mapa. Ang pinin ko pala sa Google Maps ay Lopez Bypass Road. So base sa Google Maps ay 1 hour and 21 minutes na lang. Ang ganda kalsada espaltado. Para sigurado tayo. Kasi kanina ang nakapin lang sa akin ay Lopez Katanawan Road. Sabi nasa almost 54 minutes na lang, pero ngayon pinalitan ko siya. Ginawa ko na lang Lopez Bypass Road. Ayan, dumagdag siya ng almost 30 minutes. Bali ang binabaybay pala natin na kalsada ngayon ay ito na yung Macalelon General Luna Road. May under construction dito. Bali 1 hour and 21 minutes pa tayo
sa biyahe bago natin marating ang Lopez Bypass Road. May nakasalubong ako mga motivation, mga bus biyaheng Cubao. Siguro dito na yung dumaan, umiiwas na sa sa Gumaka. Maganda rin ang kalsada dito, may mga pailan-ilan lang pero hindi naman ganun kalala. Ayan, tulad yan, may mga bitak din pero acceptable pa naman. Kayang-kaya pa naman. Ayan Macalelon. Nandito na pala tayo sa Macalelon. Bayan ng Macalelon. Tama ba? Kasi may bayan pa ata ng Macalelon to. Okay. Yeah. Pero kung gusto mo talaga ng banayad na biyahe at yun nga, o gusto mo umiwas sa bypass road ng Gumaka, Quezon, okay rin dito mga motivation dumaan. Yan, tulad yan yung truck na yan na sa unahan natin. Kanina ko pa yan nakakasabay, nauuna lang sa akin minsan kasi natigil ako. Yan, tulad niya yun, naabutan ko na naman. Okay ang bigat ng karga nito ni sir Ayan loaded. Tapos dito sa side natin mayroon ding mga stopover na pwedeng tigilan na lugar. Ayan, pwede kayo umain doon mga pasalubong meron din. Okay din pala dito. Eto mga motivation meron dito nakalagay kakaliwa tayo pagdating dito sa may circle na to may nakalagay kasi dito mga motivation ayan, Macalelon Poblacion, dito tayo ayan nakalagay naman, Katanawan, Mulanay, papunta dito, I love Macalelon. Okay. Alam ko na yung magiging labas natin doon sa may crossing, sa may bypass road na mismo ng Lopez. May pinaka crossing doon malamang doon ang labas natin ito. May nadadaanan kasi ako dati doon na nakalagay na nakalagay na Katanawan na signboard. Check na rin natin kung doon nga tayo lalabas. Ang ganda rin ng kalsada, okay din. Medyo malayo-layo lang kasi ikot na to pero malalaman natin yan mamaya kung gaano to kalayo mga motivation. Kasi di ba nag-zero ako ng kilometers kanina, malalaman natin yan kung gaano kalayo mula doon sa malapit sa entry point ng Bundok Peninsula hanggang makalabas tayo ng Maharlika Highway. Yeah. May mga under construction na daan dito. Tapos pag baka may magtanong na baka delikado yung daan, pero sa palagay ko naman at nakikita ko sa sitwasyon na dinadaanan natin, okay naman kasi mabahay naman dito sa part na to. Marami namang kabahayan. Uy, may tulay Ayan mga motivation may dagat, makonektado yung papunta sa dagat may tulay. Ganito pala yung dito, may tsura ng daan. Maganda rin talaga yung na-explore din natin minsan yung mga ganitong kalsada para nagkakaroon tayo ng idea. Ganda Woohoo! Ganda mga puno ng nyug, mga puno ng nyug. Kanina naman doon mga parang mga puno ng akasya yung nadaanan natin kanina. Ngayon okay siya ganda ng kalsada, malawak, asfaltado. Ang kagandahan ng kalsada dito mga motivation, maraming mga mga puno sa tabi ng kalsada. Ayan kaya malilim siya Wow. Ito na mayroon ng arko ng General Luna. Picture nga tayo dito ng okay, nakabuhay naman 360 natin. Pwede tayo mag-capture dyan. General Luna. Picture sana ako Dito na tayo nakukuha ng capture sa Insta360 natin. Okay, nandito na tayo sa General Luna. Try lang natin kung connect pa tayo sa Google Maps natin. Wala signal.
Wala nang signal mga motivation. Wala, di nakakonect yung ano ko, C6 Pro. Ganda rin ang kalsada dito na oh, sa General Luna. General Luna, Quezon. Probinsya talaga oh. Dahil mga palayan, sa kabilaan natin ay palayan, sa kaliwa at sa kanan natin ay puro palayan naman. Yun din ang kabuhayan dito ng ano, mga magsasaka, ayan oh. Pagsasaka ng mga yan, palayan. Mga taniman ng palay. Ayun mga motivation oh, may mga kasalubong tayong ano, bus. Ang kagandahan lang dito sa part ng General Luna, ayan oh, asfaltado yung ano, kalsada. Ayan oh, biyaheng Alabang yun oh. Hindi ko lang alam kung meron ditong terminal, baka galing ng probinsya yun, di ba? Galing Bicol, ganyan. Dito lang dumaan. Tapos mapapansin natin, may nakaabang na mga poste ng ano, ng ilaw sa tabing kalsada. Kasi walang street light talaga dito sa kahabaan na to. Ayos din. Road trip talaga. Road trip talaga yung biyahe mo dito. Malalaman natin yan mamaya. Yung parang nangyari dito mga motivation, parang ito yung pinaka ano, dait ba, or compare sa Tagkawayan naman, kasi ikot dito eh, parang paikot din. So sa ano naman, part naman ng kahabaan ng Andaya Highway, tapos sa part ng kahabaan ng Maharlika Highway sa Dait Camarines Norte, parang ganun lang din style. Wow. Ang ganda oh. Dahil yung puno yung nyug oh. Nakakalibang din pala dumaan dito mga motivation sa ganda ng ano, ng ambience. Tapos yun nga, mga kapunuan, gaganda ng formation din. May mga nadadaanan tayong magandang formation. Okay. Yeah. Diretso lang tayo. Sa gitna, medyo pangit sa gitna ang daan oh. Yeah. Pagdating dito sa unahan, maganda na ulit ang daan, asfaltado na. Yeah. Ito mga motivation oh. Tapos yan, nakatayo na yung mga poste ng ilaw dito oh. Pagka ganito yung kalsada oh, asfaltado, maganda yung takbuhan eh. Hindi masyado matagtag compare sa hindi naka-asfalto na grabe ang tagtag. Ito mga motivation oh, ang ganda na ulit ng kalsada dito oh. Dahil mga puno oh. Tapos ang lapad din ng kalsada pagdating dito sa part na to oh. So nawala na lang Google Maps ko kasi mawala yung signal. Bali tama naman tong dinadaanan ko, San Vicente Elementary School. Okay, nandito pala to sa may San Vicente. Asfaltado yung kalsada oh. Ganda ng daan. Parang bagong gawa lang tong daan dito ah. Napakalapad din. Tapos pagdating dito, 2 lane na lang. Pero kagandahan, asfaltado sa may borderline. Kaya maganda rin magpatakbo. Sa napapansin ko mga motivation sa Quezon, may mga ganitong center oh, yung pasalubong center yan oh. Ano kaya ito mga to? Parang sa government. Kasi pare-pareha sila sa may part ng ano, sa may part ng Padre Burgos meron ganyan ako nakita. Sa bayan naman ng Agdangan meron ako nakitang ganyan. At dito ulit, I think General Luna to, meron ulit ganun. Siguro ay ano yun, parang project siguro ng government yun na tindahan ng mga pasalubong. So sana may nakakapanood nito para malaman natin kung yung ba ay talagang para sa government. Kasi parehas ng design yung building. Kaya yung hinala ko talaga ay para siya gawa siya ng government. Maganda rin kasi 'di ba, may ganung project, may mga tindahan ng pasalubong. Bali pangatlo na yun na nakita ko.
Yun nga, sabi ko kanina, nabanggit ko sa bayan ng Padre Burgos, bayan ng Agdangan, at eto, yung General Luna. I think General Luna pa naman ata sumasakap nito. Kasi kakaliko lang natin. Yan oh, bagong gawa yung asfalto oh. Ganda ng daan oh. Wow, napakalinis na daan. Okay mga motivation, nandito na tayo sa Katanawan, Quezon. Ayan oh, San Isidro na. Katanawan, Quezon. Nakalagay yun, San Isidro na. Welcome to Katanawan. Ay, ano to? May pasyalan dito. Okay, yan mga motivation. Ayan sa taas oh. Sa gilid ng ano, may kalsada oh, papasok. Ano kaya yan oh? Mayroong may ano dun oh. Ginawa siya ng ano, pasyalan. Nakalagay dito ay welcome to Katanawan, Quezon. Okay, diretso lang tayo. Nasa Katanawan na tayo. Malapit na tayo sa ano, Lopez, Quezon. Ayan oh, may arko dito oh. Uy, buhayin natin ang 360 natin para makuhanan natin tong ano, Katanawan. Yan, para pag gusto natin mag-screenshot, pwede natin itong makuhanan no? Welcome Katanawan, Quezon. Okay, nasa Katanawan na tayo. Oo nga, mula pa kanina nakasabay ko na to dun eh, sa ano, Padre Burgos. Dito siya dumaan sa ruta na to, sa Lopez to Katanawan Road. Umiiwas siya sa Gumaca, Quezon. Kasi ano, mabigat ang dala nito ni sir. Nasa unahan natin para siguro, syempre para safe talaga, diba? Wala lang aberya. Overtake na tayo. Wala naman tayo masyado pang kasalubong. Yan. Meron pa siya lang dun sa may Katanawan bago sumapit ng boundary ng General Luna sa Katanawan. Yeah. Ang lawak din ng bahay ng General Luna. Bago tayo nakarating ng Katanawan eh, mahaba din yung binaybay ko kanina eh, na daanan bago ko narating tong bahay ng Katanawan. Kaya kung gusto nyo mga motivation na ano, maghanap ng alternatibong ruta, ganyan, ito pwede nyo gamitin to. Maganda rin. Medyo parang pakiramdam ko malayo na talaga. Pero malalaman natin yan at gagawa natin ng comparison yan sa Maharlika Highway para talagang buo yung ano natin, ang biyahe, para wala na masyadong magtanong. Syempre ang magiging tanong kasi ng iba, kamusta yung layo or ano yung agwat ng dalawa pagka Maharlika Highway yung daan papuntang Bicol compare dito sa dinadaanan natin ngayon na papuntang Lopez, Quezon. Yeah. Okay. Ang kagandahan lang dito, wala masyadong sasakyan na makakasabay. Talagang yan, banayad lang yung takbuhan mo. Medyo nagkakaroon lang ng pagbagal ng konti pag napapadaan at sa mga pinakasentro ng bayan. Doon lang medyo bumabagal. Pero pagka nakalagpas ka na sa mga bayan-bayan, ayan, maganda na yung takbuhan mo, mabilis na. Kasi wala ka na masyadong kasabayan sa daan. Yeah. Para malapit na tayo sa bayan mga motivation ito kasi meron na dito mga establishment eh. Ay, meron dito. May shortcut dito mga motivation Ayun this way, light vehicles only. Ayun Lopez. Pinapayagan pala dito yung mga light vehicles. Ayun mga motivation may signboard pala dito pagdating sa kanto.
Makikita nyo naman dito, ayan, malaking tarpaulin na nakalagay. So dito tayo dadaan para makalabas tayo ng Lopez. Kaya ito, nakalagay naman ay signboard to Bicol. Okay, ito na pala yon. Pero nakalagay ay light vehicles lang yung pinapayagan. Check natin tong ruta na to. Tingnan natin kung saan tayo lalabas. Ito pala yung magiging ruta. Maganda rin ang daan mga automation base sa experience ko na nadaanan ko kanina. Okay din, may mga pailan-ilan dun sa may bandang unahan sa part ng General Luna, pero karamihan okay yung kondisyon ng kalsada. May nakalagay naman na signboard pala doon, kaya hindi tayo maliligaw. Pero bakit light vehicles lang yung nakalagay, ano? So check natin. Uy, may bypass road dito. Saan kaya ang punta nito? Magtanong kaya tayo dito kay kuya. May bypass road, no? Para alam natin. Sir, pwede po magtanong? Saan po tong diretsyo na to? Yung daan na to? Tagbakan, Lopez po yun? Lopez po ito. Anong bayan na po ito? Pansol. Saka pa rin po ng Katanawan to? Barangay Pansol? Okay. Papunta po dito Lopez? Sige po, salamat po. Salamat. Malayo pa? Sige po. Diretso na. Sige po. Okay, inalam ko lang yung daan na to. Ano lang pala, barangay lang din pala. Pero malayo pa daw yung Lopez. Diretso lang natin. Kaya nga nakalimutan ko magpagas. 1 bar na lang ako. May gasolinahan kaya dito? Sana mayroong gasoline station dito. Nakalimutan natin magpagas Okay, diretso lang tayo dito. Nandito pala yung magiging ruta ng papuntang Lopez, Quezon. Ito, yung diretso natin kanina. Bali, Katanawan pa rin pala to. Ito mga automation Marami din mga dumadaan na private vehicles. Tapos yan, mga motor, ganyan. Maganda rin ang kalsada dito asfaltado siya Maganda rin mag road trip dito. Asfaltado Saka mabahay din sa part na to. Saka may straight light na nakalagay. Kaya kahit gabi kayo dumaan dito, okay lang din Saka mabahay naman. Yung problema lang, yung gasoline station. Dahil 1 bar na lang ang gasolina ko. Sana meron tayo dito makitang gasoline station. Oops, yeah. Okay. Bulagsong Elementary School. Yeah. Medyo malayo pa daw sabi ni sir Diretsuhin lang natin to. Sabi naman niya kasi diretso na to Ano to? Nakalagay dito, this way. May school pa dun May kalsada, papasok ng school.
Yeah. Okay. Ganda na kalsada oh. Dahil mga puno. Napaka-presko pala dito dumaan oh. Ayos ah. Ganda na kalsada. Tapos ang mga tanawin na makikita mo dito. Dito mabahay na dito. Siguro pinayagan na yung light vehicles kasi nga medyo makahipot ang kalsada dito sa part na to. I love Navitas. Nagko-kopra sila oh. Yeah. Probinsya talaga. Marami nagko-kopra. Wow. Mga ganitong kalsada oh, tapos ganyan yung tanawin na makikita mo. Sarap sa pakiramdam yung ganitong dinadaanan mo, ang presko. Napakaliwalas tingnan ng daanan. Probinsya yung vibes talaga. Yeah. Ganyan oh. Woohoo. Yeah. Uy. Liko-liko ah. Ito na mga motivation. Para malapit na tayo ah. Wow. Ayos oh. Ganda. Ganda ng kalsada oh. Nakalagay doon sa kilometer post ay Lopez Quezon 28 kilometers. Ganda oh. Ganda ng daanan. Ayun oh. Nasa gilid lang yung koprahan nila oh. Yung anuhan nila, yung lutuan ng ano, ng nyog. Matindi rin pala ang kurbada dito oh. Sa part na to. Eto. Yeah. Sarap magmotor dito. Talagang ano, malilibang ka sa mga tanawin na makikita mo. Yeah. Dami nagko-kopra. Hindi lang pangon yung karamihan siguro hanap buhay dito ng ano. Ayan. Magbubukid yan, pagko-kopra yan oh. Ayan, mga tabing kalsada lang pati. Yung lutuan nila ng ano, ng nyug. Yun ang kagandahan doon, di ba? Hindi ka na mahihirapan mag ano, transport ng ano mo, yung kopra. Kasi nasa tabing kalsada lang eh. Pagkaluto, sasako mo lang, tapos yan, sakay mo na agad sa sasakyan mo. Ayos pala dito. Naku po, nagbi-blink na yung gas ko.
Wala pa tayo nadadaan ng gasoline station. Tayo dito. Hindi ko yun na-check ah. O yan, maubusan tayo ng gasolina dito. Sana may nagtitinda dito mga bote-bote para makapagpagasa na. Layo pa natin. Sana may madaanan tayo dito. Okay mga motivation, abante lang konti tayo kasi wala daw unleaded doon, pula lang yung gasolina nila. Pero malapit naman daw yung gasolinahan dito sa unahan. Pag-ahulan ng konti tapos pantay daw. Pero abot pa naman siguro to. Nawala na yung blink nyo. Mamaya magbi-blink ulit yan. So pula kasi yung available nila na gasolina, wala silang unleaded. Mahirap naman kasi pag hinaluan eh. Maliban na lang talaga pag wala na. Wala ka talagang choice eh. Kasi nangyari na sa akin isang beses yan, yung pumunta kami ng Atok Benguet. Wala rin makuha ng gasolina. Pula lang talaga yung available nila. Yan. Meron daw dito sa unahan eh. Pag-ahon daw natin dito. May gasoline station na dito. Uy, naambon. Huwag naman sana. Sana makalabas muna tayo dito. Makarating muna tayo ng Lopez, Quezon. Aabuti pa ata tayo ng ulan dito ah. Ayan oh, dami nagkukopra. Yeah. Liblib na liblib pala yung daanan dito. Pero may bahay naman, yung alam siya, ano lang siya, kabukiran, kabundukan. Welcome Santa Maria Dau Elementary School. Naulan na, huwag kang uulan. Kailangan mo natin makarating ng Lopez, Quezon. Uy, ang ganda dito ah. Ganda dito mga motivation oh. Tigil tayo dito. Try natin mag-drone. Nalakas kasi ng hangin kanina eh. Hindi tayo makapag-drone eh. Ganda dito oh. Hello, I love Malaya. Try natin mag-drone dito sa part na to kasi maganda yung lugar eh no? Okay, kilid tayo. Try natin dito sa spot na to mag-drone. Hanap tayo ng spot dito. Dito mga motivation. Try natin dito. Ganda na lugar ah. Dito, dito tayo malilim. Tapos may ilog dito sa baba. Okay, check natin. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there, and every summer since. Song is alive. It's filling all the empty
eternity within these walls, within your precious heart. And the days can be cruel. I know the hours take a toll. Okay mga motivation, bali paabante na ako. Dito lang ako tumigil sa Barangay Malaya. So ang kaibahan pala nito, napahiwalay pala to. Napahiwalay po to sa General Luna, no? Napagitnaan? Napagitnaan. Sige po. Salamat po, Nay. Okay mga motivation, kumain lang ako dito ng itlog kay nanay sa tindahan niya, tapos sticker, nagdikit tayo. Bali ito pala ay karugtong ng General Luna. So napansin nyo kanina, di ba, sa mga dinaanan natin, nag General Luna tayo tapos nagkatanawa na. So ito pala ay karugtong pa ng barangay ng Barangay Malaya, karugtong ng bayan ng General Luna. So di ba, ang layo, di ba, na siya, naputol bigla. Tapos, di ba, katanawan yung kanina. Tapos ito, General Luna ulit na barangay. So sabi ni nanay, pagdating dito sa unahan ay Lopez Quezon na, isang barangay na lang to. Tapos Lopez Quezon na yung kasunod na sumasakop. Tapos dito daw dumadaan yung mga bus at mga truck nung panahong talagang umiiwas sa Gumaca Bypass Road. So may mga nadaan pa din naman daw dito sa portion na to. Yun nga lang, may portion daw dito na delikado, sabi ni nanay. Kaya may pasigsag daw dito na maliit na kurbada. Kaya may mga na-aksidente din daw na truck dito pag napapasala ng takbo. Dito daw yung sa unan, sabi ni nanay medyo may delikadong portion din pala dito na daanan. So tingnan natin kung saan banda yon. Bali mga motivation, wala pa ako nahanap na gasoline station. Nagbiblink na yung yung gasolina. Dito siguro, bayan na to. Baka meron na dito. Wala ata. Okay, diretso tayo. Abot pa naman siguro to. Malapit na tayo mag Lopez Ay, nagkukopra sila ito, kurbada, malala. Baka dito yung sinasabi ni nanay. Hindi pa to. Marami din palang dumadaan dito, mga truck saka mga bus, pagka gusto nila umiwas sa portion ng Gumaca, lalo sa bypass road ng Gumaca. Kaya kanina nga nung tumigil ako, may dumaang truck na loaded din dito dumaan. So nag-drone lang ako doon sa may Barangay Malaya, General Luna, Quezon. Eto, may gasoline station na. Okay, sakto. Mahal lang ang gasolina dito. Ayan Alcos Fuel. So kanina naggas ako sa Binyan Laguna, nasa 49 point something lang ngayon nasa 65. Okay. Syempre malayo na to kaya medyo mahal na. Magpagas tayo dito. Sir, magpapagas po. Okay mga motivation, nagpagas na ako. 200 lang muna para tayo makamura. Hanap tayo doon pagka bumaba na ulit siguro pag uwi natin, hanap tayo na medyo mura. Kasi medyo mataas-taas ang presyo, di ba? 65. Sayang din, di ba? Pala mo, makakuha tayo dito sa may bandang unahan, mga 50 ganun. Sa labas na ng Maharlika Highway. So medyo malayo pa daw yung Lopez Quezon. Bali pala to? Napalipat naman tayo sa Katanawa naman daw ang sumasakop nito. Paano lang talaga yun, napagitnaan lang yung nag-iisang Barangay Malaya sa General Luna. Okay, pakpakan na natin to. Medyo malayo-layo pa daw yung Lopez Quezon. Yeah.
Yun, kala ko hindi aabot yung ano, yung gasolina ko. Buti na mayroon na tayo naabutan na gasolina, na gasoline station. Kasi nagpultang kasi ako sa Binyan, Laguna. Medyo malayo-layo rin na narating ah. Nakarating dito sa ano, Katanawan bago tayo nagpagas ulit. Okay. Yeah. Dito marami na ulit kabahayan dito sa part na to. Kaya no, marami ng kabahayan. Tapos asfaltado na yung daan naman dito sa kabila. Kasi kanina doon sa pinagasan natin, di ba may ilang portion doon na ano. Kunti lang pala. Dito putol na ulit ang asfalto sa tulay. Tapos dito asfalto na naman. Yeah. Medyo malayo yung ruta na to ha. Malalaman natin mamaya yan, para may idea tayo. At least di ba, lahat ng mga possible na or posibleng daanan papuntang Bicol, meron tayong mga video nagawa. Kasi yun naman ang purpose natin, magkaroon ng idea yung mga viewers natin, di ba? At ako din syempre, nagbibiyahe din ako papunta sa amin sa Bicol, sa province namin sa Sorsogon. At least, di ba, may idea tayo sa ruta na to at malaman natin kung gaano kalayo. Kasi syempre tulad niyan, may mga aberya sa part ng main road or sa Maharlika Highway. At least, di ba, nalalaman natin yung mga ruta na ganito. O sakali man na ito talaga yung last option na daanan, wala nang iba, alam na natin kung gaano kalayo, di ba? At ano ang klase ng daan na madadaanan natin dito? Ano yung nasa paligid ng kalsada na mga pwedeng makita, or ano yung mga kabuhayan na nakikita natin dito, or ganun, di ba? Ano yung view na makikita natin, mga ganun ba? At least, di ba, meron tayong mga idea sa ganitong klase na daan na pwede natin gamiting alternatibong ruta. Ito naman ay option lang naman, di ba? O sakali lang naman, hindi naman to porket na i-video natin dito na kayo dadaan. Kumbaga idea lang sa mga viewers natin, di ba? Okay, bakbakan na natin to. Oo, eto ang sinasabi ni nanay na matarik. Ayan, oh, iksi, oh. Oo, meron doon dito na aksidenteng truck eh. Ayan, maahon pala to. Sigsag talaga, oh. Ayan mga motivation, oh. Yeah, sigsag talaga. Yung pala yun, yung sinasabi ni nanay na medyo maliit na kurbada. Maano nga yun, matulis nga yung kurbada na yun. Okay, pakpakan na natin. Yeah. Wow, ang ganda dito, oh. Probinsya, oh. Dami mo, ano. Palayan pala dito. Ayos, oh. Ang ganda ng road trip natin dito, ah. Uy, nako, road trip talaga. Sarap mag road trip din dito, oh. Ganda ng ano, ng tanawin na makikita mo. Kung na-miss nyo na yung probinsya, dito kayo mag road trip. Ang ganda, puno ng nyog. Marami akong makikita dito, mga puno ng nyog. Diba? Naikot natin tong ruta na to. Road trip talaga. Yeah.
Bali, malapit na tayo. Nasa kalahati na lang na biniyahin natin mula Katanawan. Tapos narating natin yung General Luna. General Luna to Katanawan. Nasa kalahating oras na lang yung magiging biyahe natin. Wow. Huhuy! Probinsya. Ito, automation, oh. Ang ganda. Oh, may gate, oh. Kakaiba yung gate na yun, ah. Gate lang talaga. Walang pader. Makikita natin dito, oh, yung puro puno ng nyug talaga. Yeah. Ito mga automation, oh. Kapunuan ng nyug, oh. Ayan, oh. Pagkukopra din ang hanap buhay dito ng ibang mga magsasaka. Kaya pagpapalay, pagkukopra, yun, di ba yung nadaanan natin kanina, halos nasa tabing kalsada lang yung lutuan nila ng kopra. Halos tabi-tabi yung nadaanan natin sa may part ng kanina, Katanawan. Kaya ayan, oh, nagkakarga na sila ng kopra. Dito talaga sa Quezon Province yan, pagkukopra din talaga dito. Malawak ang koprahan dito sa Quezon Province. Uy, nagiba na yan, oh. Lumalim na. Yeah. Okay, time check tayo ay 10:46 na ng umaga, tatanghali na. Ayan, mga motivation, oh. Probinsya. Oh, ganda ng mga puno ng nyug, oh. Kaya masarap magkopra sa ganyan. Yung pagkalawit mo pa lang ng nyug, hindi maliligaw, eh. Hindi mawawala yung mga kinalawit mo ng nyug, eh. Kasi pag tumalsik man, makikita mo dahil ang linis ng ilalim, eh. Yeah. Okay. Ang ganda rin dito. Okay mga motivation, ito na yung Lopez Bypass Road. Ito pala yung magiging labas mo pagka ginamit mo yung ruta na yun. Ito mga motivation, oh. Kala ko dun sa may kabila, yung may signboard na Katanawan. Ito po yung pinakalabas mga motivation. Bali, pag nakita nyo tong kanto na to, yung circle na to, ito yung magiging labas ng galing sa Katanawan. Kaya pag dinaretso mo yan, papunta pala yan town proper ng Lopez. Tapos ito na yung nilabasan natin, yung pinakakanto na to. May nakalagay ka dun sa tulay ay Barangay Bukbuk. So Barangay Bukbuk, Lopez, Quezon mga motivation ang nakalagay dun sa tulay. So ito yung magiging ruta natin papuntang Bicol. So didiretsuhin natin to hanggang sa makarating tayo dun sa may ginagawang viaduct. Okay mga motivation, ito naman pabalik na yan ng Maynila. Ayan, para maipakita ko sa inyo kung gaano kalayo bago tayo makabalik ng Maharlika Highway. Okay, ito pala yun. Meron pa kasing intersection, alam ko dito sa may bantang unahan, eh. At least alam na natin yung magiging entry point natin kung sakali, diba? Kung magbabypass tayo sa Gumaka, tapos magbubundok Peninsula tayo, abante tayo dito. Ito ay maiksi lang naman to na Lopez Bypass Road. Pagka tuloy-tuloy ang biyahe mo dito, dulo-dulo, nasa 6 minutes lang yung biyahe mo dito sa loob ng Lopez Bypass Road. Okay, abante tayo. Okay. Maganda rin dito dumaan sa Lopez Bypass Road compare dun sa bayan. Ang alam ko nasa 1 kilometer lang yung pagitan ng dalawa, or 1 to 2 kilometers lang yung pagitan compare sa layo. Mas malayo dito nang nasa 2 kilometers compare sa Maharlika Highway. Pero okay na din, di ba? Iwas traffic na din pagka dito ka dumaan.
Ang ganda ng kalsada, oh, lapad din. Okay. Yeah. Eto yung kala ko, dito tayo lalabas. Buena Vista pala. Ito pala yung magiging exit mo pagka Buena Vista ka naman lalabas. Ayan. Kala ko dito yung tumbok natin, dun pala sa kabila. Bali Katanawan pala papunta doon. Okay, bye-bye na natin to. Okay, nandito na tayo sa wakas. Bali inabot mga motivation na nasa 3 hours yung biyahe ko. Nga lang may mga tigil yun. Siguro kaya to ng 2 oras kalahati. Kung mabilis pa kaya pa to ng ano talaga 2 hours lang. Okay mga motivation, ito na yung Maharlika Highway. Dito tayo sa kabila. Sa kabila tayo tatawid ako. Ito. Bali, ayan, pakanan. Ito na yung papuntang Bicol mga motivation pag kumanan kayo dyan. So ito, dito tayo. Kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo dito papunta to ng bayan ng Lopez. So dito tayo magche-check ng kilometers ng konti sa unahan. Ayan. Dito tayo sa gitna para hindi tayo makaabala. Okay, so napapansin nyo mga motivation dito na sa area ako ng Lopez Quezon, dito sa ginagawang viaduct. So sa biyahe naman, depende nga yan sa magiging ano natin, magiging travel time, kung mapabilis ang takbo nyo or mabagal. Siyempre, kanya-kanya tayo ng patakbo. So sa akin naman, almost inabot lang ako ng 3 hours kasi nga narami akong tigil, nagpapalipad ng naglo-drone or nagke-charge ng battery. So alamin na natin kung gaano kalayo itong dinaanan natin mula sa Pagbilao Quezon sa Malikboy hanggang dito tayo makalabas ng Lopez Quezon via ano siya, via Bundok Peninsula. So sa Katanawan. Okay mga motivation, i-check ko lang. So sa layo pala, inabot siya ng 139 kilometers mula dun sa entry point ng Pagbilao Quezon sa Barangay Malikboy. Okay? So may idea na tayo mga motivation sa route, sa layo, kung gaano siya kalayo, ay nasa 139 kilometers. Tapos syempre marami ang magtatanong, kumusta naman kung dito dadaan sa Maharlika Highway mula doon sa sinimulan ko hanggang makarating dito sa Lopez Bypass Road, kung gaano kalayo. Syempre marami magko-comment yan. So gagawin ko ng comparison mga motivation. Eto, panoorin nyo kung gaano siya kalayo mula doon sa Pagbilao hanggang dito sa Lopez Viaduct. Ito yung video. We were both 17 when we met on the Carolina shore. My heart was on the floor. It was burning like a July heat. The way you made me feel when we kissed that night on the beach. What we were meant to be. But you went back home to Bama with my heart on your sleeve. We were living in a country song, playing George Strait all night long. Bama tea with no makeup on. Yeah, we took the long way home. Fell in love with a southern girl on the tailgate of my southern world. Nothing left, we left it all. The summer turned into fall. We were living in a country song. We were living in a country song. 5 years later, I saw you walk into the bar, playing my guitar. Right then, I forgot the words to oceanfront property. You ditched all your girls and we caught up in my front seat. You say you love Tennessee. So paano mga motivation, maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, maraming salamat. So pabalik na ako ng Laguna. So may dadaanan tayo dito yung iba pang ruta para magawan pa natin ng video. So abangan nyo na lang sa YouTube channel ko kung ano yung video kong i-upload pa sa update dito sa kalsada sa daanan papuntang Bicol. So
tinutubo ko na yung Maharlika Highway papunta ng bayan ng Lopez, Quezon. So maraming salamat sa pagsama kung nakarating kayo dito sa dulo ng video ito. So magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli mga motivation, maraming salamat. Okay, bye bye, let's go. Woo! Yeah.